Okay, magandang umaga mga Lods. Sa last video natin, gumawa tayo ng ETS, seamless na ETS, walang corrupt na ETS, na ginamitan lang ng relay at saka dalawang breaker. Ito. And then, yung last na video natin, nagdagdag tayo ng timer delay mga Lods. Ito, maliit. Ang timer delay ay protection yan para sa sabihin na lang natin current source sa pagbalik ng kuryente galing brownout. Pero hindi pa rin yan sapat na protection para sa sabihin na lang nating biglang pag-iba ng voltahe ng grid natin o kaya sa electric company. Kasi minsan biglang nag-iiba yung voltahe at saka biglang nag-iiba yung kuryente. Walang brownout. Pero hindi pa rin tayo safe diyan mga Lods. Akala natin na nasolusyonan na yung brownout, yung current source pagbalik ng ng grid, okay na. Hindi pa rin Lods kasi minsan pumipitik pa rin yung voltahe natin. Kasi kadalasang voltahe to 20 to 30 lang. Minsan aabot yan ng 260 o 270 mga Lods. Aabot yan. Hindi lang natin napansin kasi hindi naman tayo madalas check sa voltahe ng natin, grid natin. Pero minsan pumipitik yan. At yan ang nakakasira ng mga appliances natin mga Lods. Lalo na sa mga appliances na masailan pag voltahe ang pag-usapan mga Lods. Kaya magdagdag tayo ng isang piyesa mga Lods, yung voltage protection, under voltage at saka over voltage protection. Kasi pag tumaas yung kuryente, nakakasira yon. Pag bumaba naman, mas lalong nakakasira yun mga Lods. Kasi posibleng patay ng patay yung ilaw mo. Kaya magdagdag tayo ng isang aparato na naman, yung tinatawag na voltage protection. Ano ba yung voltage protection mga Lods? Ito yun. Ito. Parang breaker lang. Okay. Halos sing laki ng isang two-way breaker mga Lods. Yung natin, voltage protection. Ito yung salaan. Voltahe ng kuryente, trip off niya. Ito trip off niya yung connection natin. Hindi niya papasokin. Papasok lang siya pag dumating na doon sa recovery na voltage niya. Pag dumating na sa recovery voltage, papasok ulit yung kuryente. The same sa low voltage. Pag bumaba ng husto, like 200 na lang, mag-off siya. Gagamit na naman ng solar or any emergency na mga nakalagay dyan, emergency power source. And then, pag bumalik naman yung kuryente, halimbawa nakaset ng 215 or 220, sabihin natin 215, so babalik na naman sa low voltage. Balik normal na naman. Ito yung yung nagsasala para hindi masisira yung gadget mo. Ang voltage protection mga Lods. Paano ba i-wiring yan mga Lods? Pakita ko sa inyo. Okay mga Lods, di ba ito yung diagram natin? Ito yung breaker sa solar, ito yung breaker ng grid. Nilagyan natin ng timer delay, no? Okay. So, mga Lods, ibahin natin to. At dagdagan natin to. Bale, ito, ilalagay natin dyan. Bago papasok ang kuryente dito sa timer delay, dadaan mo na siya dito, mga Lods. Yun kumurap kanina. Isa rin yung isang palatandaan na either may nagbabago sa voltahe sa natin, sa grid natin or sa electric company. Kumurap. So mga Lods, ito ang gagawin natin. Bago pumasok dito mga Lods, dalawang paraan. Pwedeng before dito, lagay natin dyan para pagpasok ng kuryente, sala muna bago papasok dito. Pwede ring dito, after dito. Pwede ring dyan. Okay. Pwede ring bago
out dito sa out. Pwede rin dyan. Tanggalin natin yan, lagay natin, pwede din dyan. Para pag-supply nito, saka mag-on yan. Tsaka pwede rin dito kasi may breaker naman doon sa ano natin, sa plangka or sa doon sa main breaker. Redundant na. Pero pag dito, pwede rin naman. Pwede rin dito. Tanggalin yang dalawang wire na yan. Tsaka lagay natin yung breaker dyan. Pero para sa akin mga lods, sabihin na lang dito na lang siguro. Para pagbalik ng kuryente, sinasala pa. Hindi pa babalik agad. May timer pa. Mag-time pa siya. Para hindi rin to masira. Para hindi masira. Kasi nag-ooperate to ng ano? 230 hanggang 230. So, pag dito natin ilagay, masisira pa to. So, dapat dito sa pinakauna, salain muna natin. Bago pumasok sa system natin, isasala muna dito. Dyan muna. Okay. Dyan natin ilagay mga lods. Bale, dito ilagay natin yung ano, voltage protection area. Dyan. Voltage protection. Okay. Dyan muna natin. Tapos dyan ang in. Dito yung out. Para salain muna para sigurado nating yung papasok is normal yung voltahe. Yung papasok dito sa system natin. Walang masisira dyan. Much better ito yung pinakaunang sasalo kasi salaan. Ito yung unang sasalo bago pumasok dito. Natin dyan dito mga lods. Tapos ito, lagay natin dyan. Tapos out, papunta dito. No. So, dito natin lagay yan mga lods. Yun. Then ito, lagay natin dyan sa in. Yung out, punta dyan. Okay. Yun, naikabit na natin. So, ito, lagay natin dyan. Paalala mga loads ha, yung mga wire na ginamit dito is for demo purposes lang. Hindi to yung wire na ginagamit talaga pag-install natin. For demo purposes lang, para madaling maikabit. Tas isang load lang naman, isang ilaw na 3 watts lang naman nilagay natin. Kaya for demo purposes lang to. Yan ang mga loads. Pumasok dyan, pumasok dito sa timer, tas yung out ng timer delay, pumasok dyan dito sa natin, breaker. So, pumasok dito. Ito yung pinakaunang nagsala. Okay. Tingnan natin kung gumagana ba mga loads. Yun. Yun. Nag-on. So, yung voltahe natin ngayon is nasa 230 mga loads. 230. Default settings pa yan mga loads. Hindi pa natin ginalaw yan. Okay. Tingnan natin isang beses. Pubutin natin. Yun. Okay. Pak. Mag-on yan. Yun. Tapos mag-on niya. Mag-on to. For 5 seconds. Yun. Nag-ilaw. Okay. Turo ko sa inyo paano i-set yung ganitong timer. Paano i-set yung high voltage protection at saka low voltage protection mga loads. Okay. Okay mga loads. Paano ba i-set up to? Itong natin. Yung salaan or voltage protection. Okay. Ang feature nito is high voltage at saka low voltage protection. Yan Yan ang default ng high voltage.
Yan ang default ng low voltage. Okay. Wait. And then, yan. Time, delay. Or reaction. Reaction time ata yan. So, paano ba iset? Okay. Ano bang gusto natin? Sabihin na lang natin, kadalasan nating voltage is 230 lang, no? So, lagay natin sa 240 para mas safe. So, ito lang, oh, set. Yan. Set natin yung high voltage. Lagay natin sa 240. O 245. 245 na lang. May backup naman tayo. So, long press set. Yun. Long press set. And then, set na naman. 245 na. 160. Lagay na lang natin sa 215. 215. 215 natin. Pagdating ng 215, matik siyang mag-transfer sa transfer sa 210 na lang. Ayan, 210. Pagdating ng 210, matik siyang mag-transfer sa natin, backup supply. So, long press, set. Yun. Then ito, kahit reaction, ayan na. Hindi na natin baguhin yan. Okay. Tingnan natin kung naiiba ba yung voltahe pag nag-off. Diba sinet natin kanina, 245, and then sa low is 210. Okay, try natin. Or kaya 200 na lang sa low. 210 na lang para mas maganda. So, yung voltahe ngayon is 233, 232. Yan, o. So, tingnan natin kung nag-iba ba yun. Yun, nag-iba na. 245. Sa low, naging 210 ba? Uy, 160. Hindi nag-iba. So, set natin ulit. 200. 210 na lang. Mas maganda. Yun. Yan. Long press. Mag-reset yan eh. Yun. Pag nakita mo na yung voltahe, yun. Yun na yun. Okay. Try natin. Halimbawa, na-burn out. Tingnan natin kung nare-reset ba o hindi. Na-save na ba yung ganun. High voltage, 245, correct. Low voltage, 210. Yun, 210 na. Pag mag-210 yan, matik, lilipat yan sa natin, doon sa solar. Okay. Yun mga lods. Yun na ang natin. Yun na ang settings natin. Okay. May na tayo, may ATS tayo. Unang ginawa, nilagyan natin ng timer delay. Pagkatapos, nilagyan natin ng voltage protection. Para yung gadget natin mas safe. Okay. Sa pag pitik ng kuryente, pataas at saka pababa, may salaan tayo. Okay. Yun mga lods. Mas maganda itong gamitin mga lods sa sabihin na lang nating naka-backup lang ang solar. Pero pwede naman itong gamitin kahit sa solar kasi baka biglang may masira dyan sa solar aparato mo, matik siyang mag-off. Hindi masira yung ATS mo. Pero pag solar naman yung main mo, baliktarin natin. Dito to ilalagay sa emergency. Halimbawa, solar yung main kuryente mo. So, ilagay mo to dito sa Ilagay mo yan sa main na kuryente. Pero pwede nang wala to. Pag backup lang yung mo. Backup yung sabihin na lang natin yung grade mo. Pero mas maganda pa rin may ganito. Pero pwede na. Kasi backup lang naman. Palagi naka-on. Pero pag sabihin na natin na burn out, tas lobat pa rin yung solar mo, so mas maganda pag may ganito. Mas safer, mga loads. Kaya mas maganda pag kumpleto yan. Mapa-main ba ang grid mo o kaya ay mapa-backup yung grid mo. Okay. Sana may natutunan kayo mga loads paano mag-set up ng napakasimpleng ETS mga loads na may timer delay at saka may voltage protection. Mga loads,
maraming salamat kung pinanood niyo yung video, yung full video natin. At saka mga Lods, paki-like naman, paki-comment. At saka kung pwede paki-share. Subscribe naman ang channel natin. Okay? At saka kung may maliman sa may maliman sa setup ko, yung pagka-sequence niya, sa mga expert dyan, free to comment, free to correct mo yung mga Lods kung may mali sa sequence ko. Di naman ako expert dito sa electrical at saka sa solar. Natuto rin ako sa online at saka may konting experience naman ako sa electronics kasi yun din ang kurso ko dati. Pero wala akong formal na pag-aaral sa solar. Pero sa electronics at saka konting electrical, medyo may konting alam tayo dyan mga Lods. Okay. Maraming salamat. Bye-bye.